Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga kondisyon po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque, dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Ayan itong reporter po ng Net25, alatang ano talaga, antay itong mga to. Kaya yung katanungan niya, paulit-ulit, doon sa hair follicle test, diba? Antay. Wala Nililito lang po nila yung mga Pilipino. Siguro, sabi ng amo niya, ito yung itanong mo, importante. Ito yung itanong mo. Kasi ang Net25 po, kampi po doon sa Vice President. Oo. Doon po, talagang ang suporta ng Net25, nandoon po kay Lustay. Wala po sa Pilipinas, wala po sa Pangulo. Pro China po kasi sila. Tama? Pro China sila. So yung suporta nandun. Wala po sa administrasyon. So yun na nga, paulit-ulit. Peke yung video. 'Di ba? Ngayon, kung duda kayo na si PBBM ay talagang gumagamit, kayo yung maghanap ng ebidensya. Hindi naman po pwede na si PBBM ang magbigay pa sa inyo. Ihahain pa sa inyo yung ebidensya, ganun ba? Halimbawa, ganito na lang, bigay ako ng example. Aakusahan nyo akong, pinakapugi sa balat ng lupa. Sasabihin ko, bakit ako? Sasabihin nyo, sige nga, lumabas ka nga ng bahay nyo. Selfie tayo, kung pugi ka. Hindi ganun. Dapat kayo maghanap ng ebidensya kung talagang pugi ako, hindi. Kahit pogi naman tayo, pero syempre, maghanap kayo ng ebidensya. Bakit ko ibibigay sa inyo yung ebidensya? Di ba? Manigas kayo. Pa-picture ka lang Send 23, shoutout sa iyo, magandang hapon po. Di ba? Katulad na lang yan. May kakasuhan ka. Kakasuhan ka. Kakasuhan kita kasi magnanakaw ka. Pero sasabihin mo dun sa inakusahan mo, sige nga, bago kita kasuhan, kailangan, ipakita mo muna kung anong ninakaw mo. Ipakita mo muna. Tama ba yun? Na ikaw yung manghihingi doon ng ebidensya sa gusto mong sampahan ng kaso? Abay, tanga ka ba? Ma'am Susan Mingueto, shoutout po Tanga ka ba? Ikaw yung maghanap ng ebidensya. Kung talagang magnanakaw yan or adik yan, diba? Ikaw yung maghanap ng ebidensya. Ganun din dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung sa tingin nyo, gumagamit siya ng sinasabi nyong pulburon, patunayan nyo. Hindi kailangan na ang Pangulo pa ang magpa-hair follicle test para lang masatisfied kayo. Kasi kahit ano pong gawin ng Pangulong Bongbong Marcos, magpa-hair follicle test man po yan o hindi, babatikusin nyo pa rin. Ay, salamat po sa pamember. Germany, salamat po. Bigyan ko kayo example. Pipilitin nyo ang Pangulo magpa-hair follicle test, tapos hindi papayag yung Pangulo. Ang gagawin nyo, sasabihin nyo, adik yung Pangulo, tiyan mo, takot yan. Kasi totoo nga, gumagamit, ganyan. Ngayon naman, pag susunod yung Pangulo sa inyo, okay? Pag susunod yung Pangulo sa request ninyo, at napatunayang negatibo ang Pangulong Bongbong Marcos, anong sasabihin nyo sa Pangulo? Uto-uto yung Pangulo. Ayan, sumunod sa aming mga sinasabi, uto-uto. So kahit alin po sa dalawa, wala pong kwenta. Kasi basher kayo Tanga kayo di ba? Kahit anong gawin ng Pangulo, wala pa rin. Useless pa rin. Dahil talagang ayaw nyo lang sa Pangulo. Gusto niyo lang gumawa ng issue or gawan ng issue yung Pangulo. 'Di ba? Itong Net25 din Bugok din tong mga to 'Di ba? Totoo lang, bugok din. Halatang halata masyado.
Hindi nyo gayahin yung ABS, GMA, at marami pang mainstream media network. Diba? Hindi po sila bias. Hindi po sila bias. Ano sila? Matino po magbalita. Hindi po bias. Dapat ganun kayo. Etong Net 25, nagagaya na po sa SMNI. Oo. Nagagaya na sa SMNI. Diba? Halatang halata na masyado. O, tuloy natin to. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po. Ulitin nga natin. Medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Yun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Makulit sino bang pangalan ng reporter na to? Si Edin ba? Si Edin ba to? Ha? Hindi ko kasi alam pangalan nito eh. Diba? Ang mukha lang yung natandaan ko kasi medyo endangered faces yung kanyang mukha eh. Endangered ba? Endangered. Bihira na lang po makita sa balat ng lupa yung ganyang klaseng mukha. Kaya pag-ingatan po natin yan, ha? Mahalin po natin yung ganyang klaseng mukha. Endangered faces po. Ha? Hindi po ako nalalait, ha? Pinupuri ko nga yung kagandahan niya eh. Di ba? Sino ba naman tayo para manlait? Endangered lang kasi. Ha? Kaya wag nyo nang masyadong tirahin yan. Ang mga endangered, inaalagaan po yan, minamahal. Nasuka ako kasi nagtagay kami kagabi, may alak pa ako sa katawan. Hindi po species endangered face. Face, muka. Endangered faces. O di maraming muka, siguro marami pang mga muka na ganyan, pero iilan na lang talaga. Ay, naku po. Anyway mga pre, ito na. Isunod po natin ito, bigyan po natin ng reaksyon itong video na ito. Hindi pala yan, mali. Plema pala ito. Ayop ka, plema. Ito na, bigyan natin to ng reaksyon. Wala nang pag-asa yung motor ko na yun. Magandang simulain yan. Magandang simulain. Sino ba naman ang gusto ng away? Lahat naman tayo gustong katahimikan. Pero yung alam kung sincero sila sa kanilang sinasabi. Duda si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sinseridad ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ito sa reconciliation o pakikipagayo sa mga Duterte. Dapat lang talaga magduda ka, Bato. Karapatan mong magduda. Kasi kahit sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos yun, gusto niyang makipag-ayos. Pero magulat ka na lang, isang araw, dadamputin ka na ng ICC. Dapat lang magduda ka. Oy, salamat Mela, salamat po sa iyong pakulay
Salamat po sa blessing. Salamat po. Eh, dapat lang talaga ba to? Magduda ka. Nakalista ka sa ICC ngayon eh. Diba? Kaya, ingat. Ha? Ingat, magpakabait sana. Huwag banat ng banat. Kasi ang Pangulo, tao din yan, napupuno. Ha? Pag dumating yung ICC, baka hindi pigilan ng Pangulo yan. Yari ka. Tama? Tama talaga. Tuloy. Ayon kay Senador De La Rosa, hindi rin malinaw sa kanya ang motibo ng pahayag na ito ni Pangulong Marcos. Anya, hirap siyang sabing sincere ang Pangulo dahil may karanasan na siya na iba ang sinasabi nito sa kanyang ginagawa. Partikular na tinukoy ng senador ang issue ng International Criminal Court kung saan pinanghawakan ni De La Rosa ang salita ng Pangulo na hindi niya ito papayagan na manghimasok sa Pilipinas. May salita ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi papayagan ang ICC na manghimasok sa Pilipinas. Pero kasi, sabi ko nga sa inyo, ang Pangulo natin, tao lang din yan, napupuno. Napupuno po. Binababoy ninyo, minumura ninyo, ginagawa ninyo ng fake news. Tao lang siya. Kahit ako siguro, hindi ko napipigilan. Sinisiraan nyo ako araw-araw eh. Alangan naman tulungan ko yung taong nanira sa akin. Payag ba kayo? Tutulungan nyo yung taong, tutulungan ng Pangulo yung taong nanira sa kanya. Mukhang malabo yun. Pero kung nagpakabait sana kayo, baka sakaling yung pinangako ng Pangulo noon, baka sakaling pinigilan pa sana. Wala eh. Tira ng tira eh. Ngunit ang mga opisyal ng pamahalaan pa mismo ang umaresto at nagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa headquarters ng ICC sa The Hague, Netherlands. Isa si Senador De La Rosa sa kilalang mga kaalyado ng mga Duterte, ngunit hindi rin ito tiyak kung bukas naman ang mga Duterte sa reconciliation kay PBBM. Wala nang magbabago dyan kung magkasundo man ang mga Duterte at mga Marcos, magkasundo man, plastikan na lang po talaga yan. Plastikan, walang katotohanan na yung mga ganyan. Si PBBM open naman eh. Pero yung kalaban ni PBBM, ahas po kasi yan. Traidor. So mahirap po magtiwala sa mga taong traidor. Naman sigurong gustong ng forever mag-aaway. Lahat naman tayo ay gustong tumahimik tayo at mamuhay ng matiwasay at makafocus sa kabutihan ng ating bansa. Pero sa lalim ng sugat na in-inflict nila sa amin, parang si Bato pa yung tagilid eh. Parang siya pa yung may galit Parang siya pa yung talagang ayaw Oo. Pangulo na yung nag-o-offer eh. Tapos parang siya pa yung galit. Wala kang magagawa, Bato. Anong amin? Duterte lang yung pinag-uusapan dito, hindi ka kasali. Ang mga taong nakalista na sa ICC, wala nang bilang yan. Bakit ko nasabing walang bilang? Ano pa mangyayari? Ano pa mangyayari dyan? Nakalista na kayo eh. Doon kayo hahatulan sa ibang bansa. Diba? Kung wala kayong kasalanan, harapin nyo yun. Kung guilty kayo, magtatago kayo. Kaya para sa akin, ito yung opinion ko lang po ito wala na pong bilang yan si Bato. Nakalista na eh. Kahit nga si Sara. Diba? Kaya nga lang, meron pa siyang immunity ngayon kasi vice president pa siya eh. So, posibleng hindi basta-bastang talagang madala itong si Sara. Sa ngayon. Diba? Pero paano kaya pagbaba niya ng pagkapangulo? Ano yung mangyayari? I think kailangan talaga ng extreme sincerity. Extreme sincerity, hindi yung papyaw.
Para naman kay Senate President Francis Escudero, ang pag-amin ni PBBM na siya ay bukas sa pakikipagayos kay Vice President Sara Duterte at pamilya nito ay isang pagpapaalala sa lahat na ang kapakanan ng mga Pilipino ang dapat manguna kaysa lahat ng mga personal na pagkakaiba-iba at pagtatalo-talo ng mga partido. Ganun po mag-isip si PBBM. Kasi kung ang strategy ni PBBM na parang nababasa ko kahit inaaway siya. Kasi habang inaaway siya ng mga Duterte, nagkakagulo po yung bansa. Marami pong naapektuhan. So, ang solusyon, siya na yung magpakumbaba, kahit siya na yung binabanatan, open siya sa pakikipagkasundo, or bati-bati na tinatawag, open siya doon, para ang mga Pilipino hindi mahirapan, hindi magipit. Kasi ang nasa isip ni PBBM, ang mga Pilipino. Mahal niya yung mga Pilipino. Okay? Pero itong mga Duterte, wala namang pakialam yan sa mga Pilipino. Sasaksakin pa nga nila Gusto pa nga nilang saksakin yung supporter nila Walang pakialam yan. Pero si PBBM, dahil Pilipino po ito, pro-Filipino po si Pangulong Bongbong Marcos, nagpakumbaba para lang matigil na yan. Diba? Utang-anya nila sa mamamayan ang tumayo sa gitna ng mga dibisyon at gumawa ng magkakasama para sa kapakanan ng bansa. Umaasa naman si Senador Joseph Victor J.V. Ejercito na magkakaroon ng positibong takbo ang tila malalim na alitan at hidwaan na lumabas sa mga pahayag at balita. Marami pa anyang mabibigat na problema na kailangan tutukan at trabahuin ng sama-sama na inaasahan niyang maipaprioridad para makatulong sa pagsulong ng mga mamamayan at bansa. Itinuturing naman ni Senador Aquilino Coco Pimentel III na best attitude ito para sa Pangulo bilang ama ng bayan. Ito anya ay kahit hindi magbago ang iba ng kanilang ugali na hindi na kontrol ng Pangulo. Para naman kay Senator-elect Panfilo Ping Lacson, ang kabutihan at kagandahan ng puso ng Pangulo sa pakikitungo sa mga tao ay binibigyan lang ng kahulugan ng iba bilang kanyang kahinaan. Dahil dito, mangangailangan anya ng isang bastonero sa kanyang gabinete na kayang pasunurin ang mga opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng Kongreso para sa maayos na pamamahala. Asher Cadapan Jr. Ayan, sa sinabi ni Lacson dyan, halatang nandun siya sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Klaro naman at sa nakikita ko po, talagang isa po siya, sa talagang susuporta po dito kay Pangulo. Sayang nga, natalo din si Abalos. Alam naman po natin na si Abalos ay talagang number 1 po palagi yan na nasa tabi ng Pangulo na handang tumulong. Kaya nga lang, siguro hindi pa niya oras ngayon para manalo. Malay mo sa 2028, di ba? Suportahan pa rin po natin yan. Kasi si Abalos ay baguhan pa po. Pero mabait, matulungin, at talagang pro-Filipino po siya. Sinusuportahan niya po yung mga, yung Pilipinas, yung administrasyon, di ba? So ganun po yan mga preno. So yun lang ang ating reaction ngayon sa video ito mga preno. Ayan sa hindi pa nakapag-like dyan, sa mga bagong pasok dyan, ako mag-like na kayo. Libre po yan. Wala pong bayad. Okay? 1,500 likes Maraming salamat po sa inyo at yun lang po yung ating reaction ngayon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan at yun, meron po tayong Facebook page. Meron po tayong Facebook page kay Isagani Obra, shoutout po Meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yan. Ayan. Libre po iyan. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you guys. At bago po tayo magtapos, ayan siyempre, shoutout muna tayo. Ayan salamat po sa mga nandito, sumuporta. Maraming salamat po. Facebook page natin, Ballpoint Man 2.0.